kahapon na hindi natin na topic, yung patungkol dyan sa Maharlika Investment Fund. Ano? O ito, tingnan natin kung ano naman ang pwede nating rito. Masilip. Biglang kahapon kasi may kumalat na balita na nasuspend yung Maharlika Investment Fund. Kaya ito, dito mo malalaman talaga mga bossing na hindi lang si Marcos ang presidente sa Pilipinas. Alam mo na marami na umaasta ng mga presidente. Kaya nga sana gisingin natin to si Marcos. Wag kang masyadong mabait. Yung mga epal sa tabi mo, dapat pinalayas mo na yung mga yan. So may naglabas na suspendido, mali yung info na binigay sa media, and then hindi yata nagustuhan ng presidente yung kanyang nabalitaan. But anyways, itong Maharlika Investment Fund, kahit na anong rally mo dito, kahit na anong tumbling mo, wala na tayong magagawa. Nandito na yan. Kung hindi ito kukurakutin, magiging maganda naman ang resulta niyan. Kaya lang, ang problema nga kasi, napakarami pa rin mga kurakot talaga sa bayan. Kaya walang tiwala ang mga tao. Anyways, wala na tayong magagawa. Nandito na to. Kaya hahanapan natin to ng mga tama. Hahanapan din natin to ng mga palpak. Babatikusin natin sila patungkol dito kapag walang nangyari dito sa pondo na to. Sa memorandum ng Malacanang para sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, pinasususpindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa memorandum, kailangan munang aralin ng IRR ng... Kasi parang sabi ni Marcos, hindi ko pinapasuspend dyan. Pinasabi ko lang na linisin nila, silipin nila ng maigi, pag-aralan pa nila ng maigi yung mga IRR. Kailangan maayos, hindi pwedeng magkaroon ng loopholes yan. Yun ang sinasabi ni BBM. Pero itong mga nasa paligid niya, naglabas kagad ng memorandum na wala na, pinahihinto na muna. Pinahihinto na. Ay Diyos ko po. Nawindang ang sambayanan kasi siyang nagpa-urgent. Sabi niya, certify ko nga as urgent tapos pahihinto ko. Pinagmamalaki ko nga sa lahat ng mga biyahe ko tapos pahihinto ko. So sino ang nagkasala rito? Yung si presidente natin? O yung nakarinig nung yung kanyang tao na naglabas nitong balita na to? Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12. Sa isang bukod na pahayag, sinabi ni Bersamin na gusto ng Pangulo na mapag-aralan ng maigi. Ay ano? Bersamin ko ba presidente ng Pilipinas? So ano kayang gagawin ni Marcos ngayon dito kay Bersamin? na parang hindi yata sila nagkaintindihan. Sabi ko nga pagka meron ng ibang tao na involved, pag hindi si Marcos, sabi ko nga sa inyo, si Marcos is Marcos as is. Pag merong mga tao na nasa paligid niya, putya, mas lalong na-expose na napakahina ng administrasyon niya. Fund IRR. Yan ay para masigurong ang batas ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa at para na rin matiyak ang transparency at accountability. Pangulong Marcos ang batas para sa Maharlika Investment Fund. Ilang buwan matapos niya itong sertipikahan bilang urgent. Noong Agosto naman inilabas ng Bureau of Treasury ang IRR ng batas. Tinan mo, meron ng mga contribution. 50 billion, 25 billion, so mag 125 billion. Tapos ipatitigil mo, ano ka bali? Kaya ewan ko talaga itong mga nakapaligod, BBM, mabait ka natagpuan namin yung maayos na BBM kanina. I-maintain mo yan, yung mga tao sa paligid mo, sibakin mo na. Parang gagaling mula sa national government at 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines. Noong nakaraang buwan ay inirimit na ng LBP at DBP ang kanilang kontribusyon para sa Maharlika Fund sa Bureau of Treasury. Sa ilalim din ng IRR, bawal mag-contribute ng pondo para sa investment fund ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Ayan, so yan yung balita na sinasabing suspendido. Kita nyo mo, ipapakita ko naman sa inyo yung balita na binabawi naman yung suspension. Nagsasabi na tuloy. Aayusin lang yung organizational structure. So ito, play natin. Tuloy ang Maharlika Investment Fund kahit pansamantala munang sinuspindi ang pagpapatupad ng IRR ng batas para rito. Ayon yan mismo sa Pangulo. At yan ang tinutukan ni Maki Pulido at Marie Zumal.
walang nabago sa isa sa mga pakay ng Pangulo sa pagpunta niya sa Saudi Arabia. One of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. Kahit pinasuspindi niya ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF Act of 2023 sa memong pirmado nitong October 12, 2023. Ayan, kasi ang ano dito is suspension. Ang kanya is linisin lang natin, no? Siguro i-move natin. Linisin muna natin ng maigi. Tapos pag okay na, o di saka natin ilabas yung kailangan. Wala silang makikita, walang masisilip yung mga Barateros brothers dyan sa mga IRRs na yan. Dahil, kaya yan. Kaya yun ang ano dyan, yun ang iniiwasan ni PBBM dyan. Kaya lang may mga nagmamagaling, may mga mamaru, siguro hindi pa tapos yung instruction, lumarga na. Kasi feeling nila mas magaling sila, ay na mangyayari, miscommunication. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Hindi pa detalye kung paano mapapabuti ang organizational structure ng Maharlika Investment Corporations o MIC. Pero ayon sa source ng GMA News, posibleng kabilang daw dito ang paraan ng pagpili sa mga bubuo sa Board of Directors. Nitong katapusan ng Setyembre ay isinumite na sa Pangulo ang shortlist ng mga bubuo sa Board of Directors ng MIC. Giit ng Pangulo, nananatiling maganda ang konsepto ng MIF bilang sovereign fund. We are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika. Yan, no? Pero Samin, makinig ka. Wag kang mamaru, wag kang bida-bida. Wag kang nauunang nagsasalita. Kabayaan mo ko tapos saka ikaw. Ako yung dapat mauna kayo yung nauuna. Para kayong si Boying Rimulya Para kayong si Boying na iniimbestigahan pa lang, nagki-case build up pa lang, yung kaganapan o yung mga bagay-bagay tungkol dun sa kaso na binibuild up, sinasabi na sa media. Ay makukuryente talaga pagka ganyan, hindi ba? Kumonsulta na raw ang Pangulo sa mga economic managers at sa mga tao magiging bahagi ng Maharlika Investment Fund. Kaya isasaalang-alang ang lahat ng ito para mas maging mabuti raw ang implementasyon nito. Yun, di ba? Anong request, ano ba nirereklamo natin tungkol sa Maharlika Investment Fund? Baka masyadong minadali, di ba? Baka masyadong minadali yan, baka may loopholes yan, may corruption yan. Kasi pagka hindi masyadong pinag-aralan, bla bla bla, di ba? Ganon. So anong ginagawa ni PBBM ngayon? Pinakinggan tayo. Pinakinggan kayo. Ang sabi niya, sige, siguraduhin nyo muna before natin yan ipa-implement as much as possible this year, dapat go na yan. Pero kung wag nating madaliin, silipin yung maigi, pag-aralan nyo yung mga IRRs, di pwedeng putyo-putyo lang, ayusin nyo ng maigi. Ang pagkakaintindi ng mga amuyong, wag na natin muna ituloy. Sabi niya, hindi tutuloy, certified as urgent nga Kaya lang sinasabi ko, galingan nyo. Planuhin yung maigi, tingnan nyo, walang butas. Walang korupsyon, yun ang importante.